Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV. Anyway guys, wala nang bayad na libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin ngayon po today's reflection. Ano ang tinatanim mo sa buhay mo ngayon? Ito ba yung masama o ito ba ay mabuti? Yan ang topic natin ngayon guys, di ba? So, kasi meron kasi tayong kasabihan, di ba, dito sa ating bansa, na kung ano yung puno, ay siya rin yung bunga. So, ibig sabihin, kung nagtanim ka ng buto ng mangga, siyempre mamumunga ang bunga ng mangga, di ba? O kahit ng ampalaya, mabumunga ng buto ng ampalaya. So, kahit na ano pa mang buto yun. Totoo ba yun? Hindi, guys. Actually, hindi naman totoo yun. Ang totoo niyan, pag nagtanim ka ng bunga ng mangga, ay buto ng mangga, at namunga yan ng marami, ibig sabihin, maraming bunga ang iyong anihin. Hindi na buto, at hindi lang isa. 'Di ba? Isa lang ang tinanim mo, pero nung namunga, hitik sa bunga. Napakarami, hindi mo na mabilang yung manggang bunga. Ganon din sa ampalaya, sa kamatis, 'di ba? Sa abukado, kahit na anong prutas na may buto, guys. So, ganun din ang buhay natin. Kung ano yung tinanim natin, yun din ang ahanihin natin. 'Di ba? So, halimbawa, nagtanim ka ng masama sa kapwa mo, 'di ba? Sa barangay nyo, kaya mismo sa pamilya mo, 'di ba? Madamot ka. Ayaw mong mag-share. Gusto mo selfish ka lang, sarili mo lang. Ang iniintindi mo, 'di ba? Hindi ka namimigay kahit sobra-sobra yung pera mo. Kahit sabihin natin may kailangan lumapit sa iyo ng pambili ng bigas, hindi mo binigyan, 'di ba? At may pagkain ka, ayaw mong i-share, gusto mo sa'yo lang. Hanggang sa magmukbang ka na ng mga mukbang, 'di ba? So nagiging selfish ka na. Kung magtanim ka naman ng galit, ganun din. 'Di ba? Maraming tao maiinis sa iyo. Kasi ginagalit mo lahat ng makakausap mo, 'di ba? Kahit sa pamilya lang, yung kapatid mo ginagalit mo, yung nanay mo ginagalit mo, yung kapitbahay mo ginagalit mo, yung kabarangay mo at yung kaibigan mo ginagalit mo. So ano magiging bunga niya? Natural. Natural ang mangyayari sa iyo. Marami ring galit sa iyo, 'di ba? Dahil ginalit mo sila. Ginawan mo ng hindi maganda. So, ganun din guys, di ba? Yun ang tinanim mo, darating yung araw, makakailangan ka, walang tutulong sa'yo. Siyempre, hindi mo na masabi yan guys. Ngayon, malakas kumita. Di ba? Malakas ang katawan mo, kumikita ka ng maganda. Nasasolo mo yung sweldo mo. Ayaw mong mag-share, ayaw mong tumulong. Kahit sa pamilya mo. So, nagiging selfish ka talaga. At darating yung araw, halimbawa lang, hindi naman natin pinapanalangin guys. At nangyayari naman talaga, bigla kang nagkasakit. Diba? Hindi ka na nakapagtrabaho. Natural, yung income mo, titigil na yan. Wala ka nang magiging kita niyan. So, sino tutulong ngayon sa'yo kung nagtanim ka ng sama ng loob, ginalit mo yung kamag-anak mo, yung pamilya mo, naging madamat ka, walang tutulong sa'yo. Diba? Pero kung magtatanim ka ng mabuti sa kapwa mo, diba? At sa pamilya mo, ay napakaraming tutulong sa iyo. Kaya nga sabi sa Hebreo chapter 13 verse 16, at huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat yan ay alay na kinalulugdan ng Diyos. And guys, napakalinaw, di ba? Huwag nating kalimutan gumawa ng mabuti. Kahit sa maliit na paraan lang, magtanim tayo ng mabubuting bagay. Hindi naman kailangan pag sinabi mo tulong, pera guys. So, halimbawa, di ba? Sa mga maliit na bagay lang, nasa kalsada ka, may nakita kang matanda, di ba? Tatawid, itawid mo. O kaya naman, may nakita ka rin ulit ng matanda, nagbubuhat ng mabigat, tulungan mo. Mga simple lang, di ba? O kaya naman sa barangay nyo, di ba? Kung wala ka namang ginagawa, may kailangang matanda na magpa-check up pero walang kasama kasi nagtatrabaho lahat yung kasama niya sa bahay. Tulungan mo yung lakas ng katawan mo. Samahan mo sa ospital
o sa clinic, papacheck up hanggang sa bumalik ka. Sa bahay naman, kung wala kang trabaho, standby ka lang, di ba? Dahil yung mga kapatid mo, kasamahan mo sa bahay, nagtatrabaho, di maglinis ka, di ba? Yan ang maitutulong mo. Maglinis ka ng pinggan, maglinis ka ng bahay, maglaba ka, di ba? Kasi importante din yun eh, na pagkatapos pumasok, di ba, ng mga nagtatrabaho na pamilya mo, pagod sila, mas maganda yung pagdating nila malinis sa bahay. Di ba? Magluto ka, di ba? Ikaw nang mag-volunteer na magluto sa pagkain at pag nasarapan pa sila, o baka bibigyan ka ba ng reward, di ba? So, maraming tulong. Yung kapitbahay mo, yung example ka kanina, di ba? O yung kamag-anak mo, malapit na kamag-anak mo, pinsan mo, walang pambili ng 1 kilo ng bigas na lagi natin pinagdarasal dito. Bigyan mo na. At kung may dilata ka dyan, lagyan mo na rin ng sardinas, meatloaf, o, di ba? O kung may medyo totyal ka, spam, noodles. So, ganun guys. Kumbaga, tumulong tayo. Huwag natin daw kaligtaan dahil yun ay alay na kinalulugdan ng Diyos. At mismo ng ating Panginoon nagsabi, di ba? Na nung ako'y nauhaw, binigyan niyo ako ng tubig. Nung ako'y nagkasakit, dinalaw niyo ako. Nung ako'y nagutom, binigyan niyo ako ng pagkain. Sabi ng Panginoong Yesus sa mismo, di ba? Kaya ang sabi ng mga alagad, Panginoon, kailan namin kayo nakitang nagutom, nagkasakit, na dinalaw, nangailangan at pinagbigyan, at marami pang iba. Ang sabi ng Panginoong Yesus, kung ano mang ginawa nyo sa maliit na kapatid nyo, sa akin nyo ginagawa. Kaya magtanim po tayo ng mabubuting bagay kahit sa mga simpleng bagay lang sa pagtulong sa kapwa. Napakainam niyan kaysa sama ng loob, puot, di ba? Sakit, galit ang itanim mo. Dahil darating yung araw, pag ikaw nagkasakit, mahina ka na, hindi mo na kaya, dahil nagtanim ka ng mabubuting bagay sa kapwa mo, sa pamilya mo, marami mag-aalaga sa iyo at hindi ka nila pababayaan. Kaya sa kapatid natin ngayon nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, problema sa pamilya at problema rin sa financial, sabayan mo ko sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at ikay magtiwala, lalong-lalo na kung ikay manampalataya sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yun, ipagkakaloob sa iyo, ano man ang yung kahilingan sa kanyang pangalan. At sa tamang panahon ay kanyang ipagkakaloob. So tayo po manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, no? Tinaningan na po sa buhay, nangihina na, Lord, na mawalan ng pag-asa. Ipuhin niyo po, Lord, ngayon mapagpagaling na kamay. Lusin niyo po ang kanyang katawan. Tanggalin niyo po, Lord, ang kanyang mga pasakit ng karamdaman sa kanyang katawan. Pagalingin niyo po, Lord, wala naman pong imposible sa inyo. Alam namin na lagi kang handang tumulong sa amin. Ganon din po, Lord, sa pamilyang nasisira, gulong-gulo, mag-aaway-away, hindi malaman ang gagawin, nagkasakitan hanggang sa magkakahiwalay na. Ilumin niyo po, Lord, ang kanilang mga pusong nasugatan ng bawat isa sa kanila. Pagbigkis-bigkisin niyo po muli ang kanilang pamilya. At sa pinansan, Lord, na lagi namin pong pinagdarasal dito, lalong-lalo na yung kapatid namin walang-wala, ultimo pambili ng 1 kilo ng bigas, pambili ng ulam, Lord, pinoproblema pa, pambaon sa mga bata, pambili ng gamot, at kung ano-ano pang pangailangan sa aming pamilya. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. So ang lahat ng hinihiling namin sa matamis na pangalan natin Panginoong Yesus, Amen and Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Jesus Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.